Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sa pagpapatuloy sa pagtalakay sa talambuhay ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, so tinatalakay natin yung kanyang mga nasaksihan na malalaking mga kaganapan sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung unang nabanggit, yung mga labanan na doon siya nakasama. At ngayon inshallah, kasama rin si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu doon sa Hajjatul Wada. Wa hajja ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Hajjatul Wada wa tawaffa wa huwa anhu radin. Siya ay kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanyang huling Hajj. At namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nalulugod kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. At gayon din, wasahiba Abu Bakar fa'ahsana suhbatuhu wa tawaffa wa huwa anhu radin. Siya ay naging palagiang kasama ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, at si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ay namatay din na nalulugod kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. So lahat ng ito ay ulat na nagbabanggit ng kahigitan ng kainaman ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kasi siya ay pinipintasan ng marami sa mga ligaw. Na makikita ninyo ang tao na nagpapakilalang Muslim na kabilang sa kanyang mga magiging pagkakamali ay ang pintasan si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalong-lalo na nga yung mga Shia, Khawarij at iba pa. Sa bukod kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wa sahiba Umar fa'ahsana suhbatuhu wa tawaffa wa huwa anhu radin. Si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ay naging kasama rin ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, at namatay si Umar na nalulugod kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa nassa alayhi fi ahli syura as-sitta fakana khairahum. At siya ay kabilang doon nga sa ahlus syura na 6 na mga sahaba, at siya ang pinakamainam sa kanila. So sa khilafa ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, wuli al-khilafatu ba'da Umar. Siya ay naging khalifa matapos si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fafatahallahu ala yadayhi kathirum min al-aqalim wal amsar. At binuksan ni Allah sa mga Muslim sa pamagitan ng kanyang pamumuno ang maraming mga lugar at maraming iba't ibang mga bansa sa panahon ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa tawassa'at al-khilafa al-islamiyya. Lumawak ang nasasakupan ng khilafatul islamiyya. Wa amtaddat ad-dawla al-muhammadiyya. At lumapad o lumawak pa ang bansa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balagat ar-risala al-mustafat masyarik al-ardi wa magharibiha. Hanggang sa makarating ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa silangan hanggang sa kanluran ng mga lupain. Na sa panahon nga ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, nakarating na ang mga Muslim hanggang sa papasok na sila ng Russia, ng China, ng India. At syempre yung buong North Africa ay nasakop na rin nila. At kumbaga papunta na rin sila syempre ng bandang Turkey, lampas ng Syria. So lumawak lalo ang nasasakop ng mga Muslim sa panahon ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Wadahara linnasi musaddaq qawlihi, at kumbaga lumitaw sa mga tao ang iba't ibang mga nagpapatotoo sa kumbaga sa mga ginawa ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yung mga ginawa ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, pinatotohanan ito mismo ng salita ni Allah. Sinabi ni Allah Suratun Nur verse 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati layastafak
يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ fil ard. Si Allah ay nangako sa mga nananampalataya na kabilang sa inyo at yung mga gumagawa ng mabuti na sila ang pagmamanahin ni Allah sa lupa. Pagmamanahin ibig sabihin mamumuno sa lupa. Dudulutin ni Allah na ang mga nananampalataya at matutuwid ay mamumuno sa lupa. Pero syempre ang kanilang pamumuno, ang tunay na pamumuno na naayon sa metodolohiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero maraming mga iba pang Muslim na masasama ang namuno rin. Ang tinutukoy dito na pamumuno ng mga mananampalataya ay yung pamumuno sa manhajun nubuwah, sa kaparaanan ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga isinabatas dito. Hindi yung basta-basta lang na naghangad o nangarap o nagambisyon ng tao na mamuno. Ito yung tinutukoy dito na pamumuno ng mga mananampalataya at tinupad dito ni Allah lalong-lalo na sa panahon ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu na lumawak ang nasasakop ng mga Muslim. Na marami sa mga teritoryo ng mga Muslim ay umabot na sa malalayong lupalop sa buong mundo at lumaganap ang Islam hanggang sa mga lugar na iyon. Katulad nga dito, sinabi rin ni Allah karugtong ng aya, kamastakhlafal ladina min qablihim, katulad ng kung paanong dinulot ni Allah na maging pinuno ang mga nauna sa kanila na mga mananampalataya at gumawa ng mabuti. Waliyumakkina lahum bainahumul ladhi waliyumakkina lahum dinuhumul ladhi irtada lahum. Na sa pamagitan ng pamumuno na ito na igagawad ni Allah sa mga mananampalataya at gumawa ng mabuti, itataguyod niya sa pamagitan nila ang relihiyon na ito na hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Para sa kanila. Na sa ayan na ito, alhamdulillah, ay makikita natin yung pagkakatupad sa ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kasunod sinabi, وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا. Na sa pagkakatupad ng pamumuno ng mga mananampalataya, ang kanilang takot ay mapapalitan ng kapanatagan, ng seguridad. Kasi mga mananampalataya na ang namumuno at hindi na mga kuffar na kinatatakutan nila na maaring mga api sa kanila. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Ng mga mananampalataya na ito na magiging pinuno, inshallah, sila ay mga sumasamba kay Allah at hindi nagtatambal sa Kanya ng kahit ano. Wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasikun. At sino mang tatalikod sa pananampalataya pagkatapos nito, pagkatapos ng karangalan na ibinigay sa kanila ni Allah sa pamagitan ng Islam bilang mga pinuno ng mga tao, sila ang mga suwail. Sino mang tatalikod sa Islam, matapos ang pabor na ito ni Allah, matapos ang biyaya na ito ni Allah, sila ang mga suwail. Sila ang mga hindi sumusunod kay Allah. Siyempre kapag sinabing fasikun, sila ay mga gumagawa ng malalaking mga kasalanan. Hindi sinabi ni Allah sa Suratul Saf verse 9, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Si Allah ang nagpadala sa kanyang sugo, nadala ang gabay at relihiyon ng katotohanan upang pangibabawin ito sa lahat ng mga relihiyon kahit pa kamuhian nito ng mga hindi mananampalataya. So ang katotohanan ng ating relihiyon, hindi ito maapektuhan ng kahit anong pamimintas ng kuffar sa pananampalataya natin. Kahit anong pamimintas ng kuffar, ng mga ligaw na sekta, ng mga munafik sa relihiyon na ito, mangingibabaw ang relihiyon na ito, insha'Allah, kung ang nagpapatupad nito ay mananampalataya at gumagawa ng mabuti. Kaya dapat ang Muslim, gagawin lang niya kung anong dapat niyang gawin. At si Allah ang bahala na magdudulot ng kabutihan mula sa mga gawain na ito, inshallah. At meron ding hadith, iniulat ni Imam Muslim, kumbaga na nagkatotoo din sa panahon ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. So lahat ng ito, bakit tinukoy ng mga sheikh na nag-author ng talambuhay na ito ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu? Bakit sa panahon ni Uthman binabanggit ang pagkakatotoo
pagkakatupad ng mga binanggit na ito ni Allah, sinabi ni Allah, at gayon din itong hadith na ito. Kasi sa panahon ni Uthman, kumbaga sa Khulafa'ur Rashidin, sa panahon niya kumbaga lumawak ang nasasakop ng mga Muslim, at syempre stable at mayaman ang mga Muslim. Maaring nangyari na mas lumawak pa ang mga Muslim sa panahon ng Umayyah, sa panahon ng Abbasiyah, pero sa mga pinuno na sumusunod sa khilafa, ayon sa kaparaanan ni Propeta Muhammad SAW sa panahon ni Uthman. Pero syempre natupad ito syempre sa pagsisikap din ng nauna pang dalawang khalifa, sina Abu Bakar at Omar radhiyallahu anhuma. Yan sinabi ni Propeta Muhammad SAW, "Idha halaka kaisaru fala kaisara ba'dahu." Kapag ang kaisar, ang tinutukoy dito, ang imperyo ng mga Romano, ay wala nang susunod pa rito. Wala nang emperador ng Roma ang papalit sa emperador ng Roma na yun na matatalo ng mga Muslim, si Heraclius. Meron pang natitira doon sa Constantinople, pero hindi na sila katulad ng Byzantine Empire o ng Roman Empire na nauna sa kanila na tinalo ng mga Muslim. Wa idha halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. At kapag natalo na ang emperador ng Persian Empire, wala na rin susunod dito. Wala nang empire, Persian Empire pagkatapos nito. Walladhi nafsi biyadihi latanfikanna kunuzahuma fi sabilillah wa latunfakanna kunuzahuma fi sabilillah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sumpaman sa siyang may tangan ng aking kaluluwa, tiyak na ang kanilang mga yaman, ang yaman ng Roman Empire at ng Persian Empire ay gagamitin sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala." So ito ang silbi ng ganima. Katulad ng tinatalakay natin doon sa jihad. Ang ganima ay para sa kapakanan ng mga Muslim. Hindi ito para magpayaman ang pinuno ng mga Muslim o ang mujahidin. Ito ay para sa kapakanan ng mga Muslim, alhamdulillah. So kabilang sa mga ipinangtatawag kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ay ang mga kataga na Uthman al-Khair. Uthman al-Khair, ibig sabihin, si Uthman ng kabutihan. Ibig sabihin, lahat ng pagkatao, bahagi ng pagkatao, lahat ng gawin, lahat ng sabihin ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ay pawang kabutihan ang idinudulot. Alhamdulillah. So meron isang iniulat si Al-Hasan al-Basri. So iniulat siya o inilarawan siya ni Al-Hasan al-Basri, "Yasibu ma asaban nasu min khairin adrakahu fi ahdi Uthman." So inilarawan daw ni Al-Hasan al-Basri ang kabutihan na nakamit ng mga tao nung panahon ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. So sinabi, "Ma ya'ti Ma ya'ti 'alan nasi yawmun illa wa hum yaktasimuna fihi khaira. Yuqalu lahum ya ma'syara al-muslimin igdu ila a'tiyatikum fayakhudu wafiratan." So sinasabi o iniulat ni Al-Hasan al-Basri na nung panahon ni Uthman radhiyallahu anhu, wala raw araw, o ibig sabihin araw-araw, ibinabahagi sa mga tao ang kanilang bahagi ng ganima. At sa panahon na yun, tinawag na nila itong a'tiyah. Sa tinatawag sila, may tagatawag, ya ma'syaral muslimin o mga Muslim, ugdu ala a'tiyatikum. Puntahan na ninyo ang inyong mga a'tiyah. Kunin ninyo ang inyong mga a'tiyah na ibinibigay o inilalaan sa inyo. Fayakudunaha wafiratan. At sila nga ay kukuha ng marami rito. Marami ang kinukuha nila, hindi lang barya-barya kumbaga kinukuha nila. Thumma yuqalu lahum, at pagkatapos nito ay sasabihin sa kanila, ugdu ala arzakikum. Kunin ninyo ang mga biniyaya sa inyo.
fayakudunaha wafiratan, at kukuha rin sila ng marami mula rito. Thumma yuqalu lahum ugdu ala as-samani wal asal. Kumuha kayo ng karne at ng hani. Ibig sabihin, ang dumarating sa mga Muslim nung panahon ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, hindi lang mga material na mga ganima, pati pagkain na nanggaling sa iba't ibang mga lugar na nasakop ng mga Muslim, dinadala rin nila sa mga Muslim. At yun din, al-a'tiyatu jariyah, ang a'tiyah na ito ay tuloy-tuloy na pinakikinabangan o tinatanggap ng mga Muslim. Wal arzaku daratun, at ang biyaya ay nag-uumapaw. Wal aduwu muttaki, at ang kalaban nila noon ay natatakot. Wadatal bayna husnun, at ang nakakamit nila ay pawang kabutihan. Wal khairu kathir, at ang kabutihan ay pawang napakarami. Wama alal ardi mu'minun yakhafu mu'minan. Sa panahon na yon ay walang sinumang mananampalataya ang natatakot sa sinumang mananampalataya. Ibig sabihin, marami ang mga tutuwid sa panahon na yon. Kapag mananampalataya, ibig sabihin, ibinibigay nilang karapatan ng isa't isa. Walang mananampalataya ang nanloloko sa mananampalataya, nandurugas sa mananampalataya. Sila ay ligtas sa isa't isa dahil sa makatarungang pamumuno ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Waman laqiyahu fahuwa akhu. At sino mang kanyang makakaharap o makakasalubong ay kanyang kapatid sa pananampalataya. Alhamdulillah. So ibig sabihin, sa panahon ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, hindi lang yaman ang lumaganap din ang relihiyon, at lumaganap ang kapanatagan, lumaganap ang kapayapaan, at ang lahat ng ito ay pinakayunabangan ng lahat ng Muslim. Mayaman man o mahirap, matanda man o bata, lahat sila ay pare-parehong nakinabang sa anumang pinagsumikapan ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ng mujahidin at ng pamunuan ng mga Muslim. Sinuulat din, وَقَدْ كَانَ نَصِيحَتُهُ وَمَوَدَّتُهُ أَنَّهُ قَدْ أَهِدَ إِلَيْهِمْ Nakabilang sa pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga nasasakupan, annahu qad ahida ilayhim annaha satakunu athara, na kumbaga yung ginawa ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, may mga nagbibintang pa sa kanya ng pagiging makasarili sa kabila ng kanyang katapatan sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Faida kanat fasbiru wa kana sayfu mugmidan ala ahli al-Islam fasaluhu an anfusihim ala anfusihim fa wallahi ma zala maslulan ila yawmin nasi hada wa imallahi la arahu sayfan maslulan ila yawmil qiyamah. So nga si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sa kabila ng kanyang kabutihan, pinagbibintangan siya ng pagkamakasarili, pinagbibintangan siya na ginawa niyang pinuno yung mga kamag-anak niya, pinagbibintangan siya ng kawalang katarungan. At sa lahat ng ito, nagpayo si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, lalong-lalo na sa matutuwid, na maging matiisin sila. Dahil sa panahon na yon, ang espada ay nananatili na nakatago. At hindi nila ginagamit laban sa mga Muslim. Pero dumating ang panahon na binunot na nilang espada na ito laban sa kanilang mga sarili, at ang espada nga na ito ay nananatili na nakabunot at ginagamit ng mga Muslim laban sa isa't isa hanggang sa araw ng paghuhukom. So sa panahon ni Uthman radhiyallahu anhu, sinikap niya talaga na maging mabuti sa mga Muslim, pero minasama ng mga Muslim ang kanyang mabuting pamumuno, waliyadu billah. So ganito kapag, siyempre, yung mga tao, hindi nila, kumbaga, kung anong tuwid ng pinuno, hindi nangangahulugan na magiging matuwid din ang mga tagasunod.
Siyempre kung matuwid ang tagasunod, hindi rin nangangahulugan na magiging matuwid ang pinuno. May kanya-kanyang buhay ang mga tao. Pero nga, nagkataon na sa panahon ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, hindi na nagbigay ng pakinabang. Kumbaga, ibig ko sabihin, napapakinabangan ng mga tao, tinatanggap ng mga tao mula kay Uthman yung mga material na bagay. Pero hindi nila natatanggap sa kanya yung pagiging matuwid. Kumbaga, hindi nila ito ginaya o pinakinabangan mula sa kanya na maging matuwid din sila. Nakinabang lang sila ng nakinabang sa material na pakinabang, pero ang maging huwaran si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sa kabutihan, yun yung hindi nila ginawa. Yun yung hindi nila kinuha. Pero syempre, marami pa rin ang mga nanatiling matuwid, alhamdulillah, sa panahon ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sa kabila ng pagdami ng Khawarij at iba pang mga masasamang tao, at kabilang na nga doon yung mga nagaklas sa kanya at pumatay sa kanya. So kabilang sa mga kainaman ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, warada fi fadli Uthman ahadithun soha kathira. Maraming mga hadith na sahih ang iniulat tungkol sa kabutihan ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. La yunkiruha illa makabirun yuridu an yuhjiba do asyams bigerbal. So walang sino man ang tumatanggi sa mga hadith na ito ng kabutihan, tungkol sa kabutihan ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, liban na lamang doon sa mga mayayabang, liban na lamang doon sa mga matigas ang ulo, liban na lamang doon sa mga mapagmalaki. At syempre mga ligaw na sekta ito, na ninanais nila na takpan ang liwanag sa pamagitan ng gerbal, sa pamagitan ng salamin. Kumbaga, tatakpan nila ito at hindi lang tatakpan, inililihis pa nila ang liwanag na ito tungkol sa katotohanan, sa kabutihan ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. So dito, kabilang sa mga iniulat tungkol sa kanya, pero nga bago yun, yun nga, kapag meron kayong nakitang tao na namumuhi kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, asahan ninyo na ligaw yun. Asahan ninyo na yun ay ligaw. Walang sino man ang mamumuhi kay Abu Bakar, kay Omar, kay Uthman bin Affan at Ali radhiyallahu anhum, liban na lamang sa ligaw. At kahit sa mga sahaba sa pangkalahatan, walang sino man ang magsasalita laban sa mga sahaba ng anumang masamang pananalita, liban na lamang sa mga ligaw, mga nagmamarunong, mga nagdudunong-dunungan, mga mayayabang na wala namang binatbat. So, parang nung nakaraan, ano din yun bago mag-Ramadan yun ng isang taon, may comment doon sa post ko na masama yung sinasabi nila tungkol kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Isang, di ko alam, nung bang, Engelbert yung pangalan, friend di manong at daming sinasabi laban kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Binubura ko na lang yung comment nila. Tapos meron pang isang Maranao, comment. Kasi walang saysay Walang saysay makipagtalo sa mga ganong tao. Tapos yung comment nila, wala ring saysay na maiwan doon. Para hindi na mabasa ng ibang tao, binubura ko talaga. Bahala na silang magalit. Ano pa nga minsan magko-comment yun, sabi niyo, wag mo buburahin tong comment ko para makita ng mga tao. Gago ka ba? Bakit hindi ko buburahin niya? Sino ka para sundin ko? Walang sino man na mag-uutos sa akin. Naligaw na, sekta kung ano ang gagawin ko. Walang sino man. Yung mga yan, walang saysay makipagtalo sa mga yan Kung kaharap mo man yan, wala rin yung mga duwag yung mga yan, hindi yan lalaban. Nakaawa lang Nakita ko Engelbert na yan. Tarantado yun, construction worker lang pala. Kung makapagsalita, kala mong sino. Tricycle din. Sarap pa Yung asawa niyang babae. Ha? Oo. Akala niya parang akala niya siguro magkaranggo kami o magka-level kami. Titingnan ko yung mga post niya, nakakaawa lang patulan tong tarantadong to
Minsan nakikita ko naglalagari. Sarap sarap gamitin sa kanya yung hawak niya para matigilan. Yung mga ganun tawag niya ng huwag niyo ng... Wala, hindi naman sumagot, di ba? Hindi amin yung mga yun. Alhamdulillah. So nga, lahat ng kabutihan, kumbaga pinakikinabangan lang ng tao, tanggap sila ng kabutihan, material, pero yung itinuturo mong kabutihan, hindi nila tatanggapin yun. Wala silang pakialam dun. Ang kailangan nila, yung tinatanggap na material. So yun yung nangyari sa panahon ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Pero syempre, yun na yung tinakda ni Allah. Yun na rin yung tinakda ni Allah na, yun nga, kasi nga, nawala na yung pinto o yung harang sa pagitan ng mga Muslim at ng fitna na umaalon na katulad ng dagat. Namatay ni si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. At yung pagkamatay niya, unti-unti nang nalugmok naman ng mga Muslim. At babalik na lang ang karangalan ng mga Muslim inshallah sa pagdating na naman ni Isa alayhis salam. At tuwing 100 years, syempre lilitaw yung mga mujaddid, mga tagapagpanibagong muli sa Islam, pero paalon-alon na lang yun. At mananatili ang mga fitna at ang mga pagsubok. Kaya mahalaga sa mga Muslim ang manatili sa jamaah. Mahalaga sa mga Muslim ang manatili sa jamaah. Walang sino mang Muslim ang namumuhi, ito isa pa. Walang sino mang Muslim ang namumuhi na mapabilang sa anumang jamaah, liban na lang sa ligaw din. Walang sino mang Muslim ang namumuhi na mapabilang sa jamaah, liban na lang sa ligaw din. Kaya naniniwala ko yung tatay ng kambal na to, ligaw din Pero yun yan, mas pinili niyang patirahin kayo sa ibang lugar kaysa tumira kayo rito. Hindi ba siya gago? Siya naman yung may kasalanan Bakit ako nagkakaganito Saan? Muslim bill. May iba pa silang kinuha na naman. Yun ay may sapa. O iba pa yung pinost yung may sapa. Sa Muslim bill na naman. Mga lupa nila doon. Yun ay mahirap sa yung mga tao. Meron ng jamaa, tapos pipilit pa silang gumawa ng sariling jamaa. Wala namang Yun ay lagi ko sinasabi. Si Manong hindi perpekto si Manong. Kahit ako, marami akong tinataliwas sa pamumuno ni Manong. Pero hindi ibig sabihin mag-aklas ako sa kanya, alis ako rito, magtatayo ako sarili kong jamaa. Hindi rin. Hindi ganun. Kaya nga may pagtitiis may sabar may kabutihan sa pagiging magkakasama ng jamaa. Hindi yung konting problema, porke nasita ka na babaero ka, alisin mo na yung pamilya mo sa jamaa. Hindi tama yun. Hindi magandang ugali. Paano yung kung doon na naman mangyari yun sa nilipatan niya? O alisin na naman niya kayo doon. Diba? Dadalhin niya kayo sa Quezon. Diba? O alisin na naman nila kayo. Baka mamaya babalitaan ko, nasa tawi-tawi na kayo. Kasi doon naman siya nakapag-asawa. Wala na, naitayo na yung Naawa nga ako dito sa kambal Minsan, sinabihan ko si Isa, pakitingnan mo nga yung motor nung kambal, iba yung tunog parang pump boat Yung pala butas yung tambucho. Parang nainis na naman ako noon kasi naalala ko na naman yung babae, pinangakuan ni Ali ng motor. Tapos itong kambal, wala nga maayos na motor. Dapat
Ayusin niya yung buhay niya. Inshallah, hindi yung hindi naman siya tinatakwil dito. Bakit siya alis dito? Siya naman yung siya naman yung yung balat sibuyas. Kasi kawawa tong kambal. Tinitinaw tong kambal eh. Minsan gusto ko silang asarin ba't tulala? Pero may dahilan may malalim nga talaga siguro yung pinaghuhugutan ba't sila tulala. Inshallah man. Siya. Inshallah. So tuloy na lang natin ito inshallah. Yung mga kabutihan ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.